sa inyong lahat, araw na naman ng Sabado at kami ang Team Atomy at kayo'y naririto sa ating Farmer Stock Forum. Ilan sa mga produkto sa merkado na stable ang presyo ay ang hipon, tilapia, yang pong hito at saka yung bangus. Hindi po nagbabago ang kanilang magandang presyo, hindi bumabagsak, kaya magandang pag-aalaga. Kaya naman yung ating ibang mga kababayan ay nakaka-interest mag-alaga ng hipon, bangus, tilapia at hito. Nagtatanong kung madali bang alagaan ng mga ito. Mabilis ang pagpapalaki para maging pera? Maganda ba ang kita dito? Pakinggang mabuti ang aming topic for today hanggang sa dulo ng talakayan. Ang ating paksapo na pag-uusapan ngayong umaga, mabilis na pagpapalaki sa alagang hito, bangus, tilapia at hipon, madali lang gawin. Presyo di nagbabago, ang ganda pa ng kita. Ang kagandahan nito ay pwede tayo magpalaki ng hito, bangus, tilapia at hipon kahit sa tarpaulin tank or sa mga concrete pond or kahit sa mga drum. Pwede natin itong ipwesto kahit sa loob ng ating bakuran or sa loob ng ating bahay. Ngayon, puntahan na po natin ang mga importanteng bagay sa aspeto ng pag-aalaga na dapat nating matiyak na nagagawa ng tama para mabilis lumaki ang ating mga alagang isda at hipon. Paano nga ba mabilis na mapalalaki natin ang alagang hito, bangus, baname at tilapia? Una ay ang kasapatan ng oxygen. Gaano po ba kahalaga na sapat yung oxygen sa tubig o yung tinatawag po nating dissolved oxygen? Ano ang koneksyon ng oxygen sa mabilis na paglaki ng ating mga alagang isda at hipon? Napakahalaga po ng dissolved oxygen sa ating mga alagang isda at hipon sa kanilang paglaki at sa kanilang survival. Dahil kapag kulang po sa dissolved oxygen ang ating mga alaga, sila po ay nai-stress na nagre-resulta po ng pagbaba ng resistensya ng ating mga alaga laban sa sakit. Kapag nagkakasakit po yung ating alaga, ano pong nangyayari? So bumabagal din po yung kanilang paglaki. At kalaunan po ay nauuwi po sa pagkamatay yung ating mga maraming alagang isda or hipon. Tandaan po natin na walang lalaki kung walang oxygen o kinukulang po sa oxygen yung ating mga alaga. Ang oxygen po ay ginagamit po ng ating mga alagang isda at hipon sa pagpaparami ng cells. Nagre-regenerate ang cells o lumalaki ang isda o hipon. Kung sapat ang oxygen, mabilis po silang lumaki. Ang dissolved oxygen ay dalawa ang pinanggagalingan. Karamihan dyan yung resulta ng photosynthesis. Ito yung naitutulong ng tumutubong lablab. Pero kung naka-technology tayo, madali lang ang pagdami ng lablab o pagpapatubo nito. At hindi na tayo nangangailangan na gumamit ng mga dumi ng hayop. At hindi na rin tayo magagastusan. Kadalasan sa paggamit ng dumi ng hayop, ito pa yung nagiging sanhi ng pollutant o napopollute pa yung tubig. At isa pa yung pinanggagalingan ng dissolved oxygen, ay ito yung nagmumula sa diffusion atmospheric air. Ito yung hangin sa paligid na naipapasok sa tubig ng pan sa tulong ng aerator or paddle wheel. Kung magalaw ang isda, isa pa rin yan nakakatulong o yung nakakapag-develop ng dissolved oxygen o yung mga simple ding tumutulong gripo, isa pa rin yan nakakatulong sa pag-produce ng dissolved oxygen. Ano naman kaya ang dahilan bakit bumababa ang dissolved oxygen sa tubig? May mga pagkakataon na bumababa ang oxygen level sa tubig at yun yung dapat nating agapan para hindi maapektuhan yung paglaki ng mga isda at hipon. Ano-ano ba yung mga factors na nakakaapekto sa amount ng dissolved oxygen sa ating pond water? So, ito yung mga extreme water temperature, respiration, at level ng organic matter na naiipon sa ating mga pond or tanks. So, unahin na natin yung water temperature. So, para ma-visualize natin, magkaroon lang tayo ng simpleng illustration para makita natin kung paano naapektuhan ng water temperature yung dissolved oxygen sa ating pond water. So, halimbawa, ito yung ating concrete pond. Let's say na ito ay nasa ating bakuran. So, exposed siya sa sunlight. So, ito yung aking concrete pond. Ito yung level ng tubig. Tapos, ito yung, kunyari, mga isda.
Yan. So ito, sample lang po ito. Let's say ito ay concrete pond. Pero pwede rin po ito mangyari kahit ang pag-aalaga po ninyo ay sa tarpaulin tank or sa drum. Kung ang ating pong pond ay nasa outdoor, ay definitely may initan talaga or iinit ang tubig dyan, lalo na kung sa katindihan ng sikat ng araw. So ang mga isda, dito yan sila pumapwesto sa gitna or sa bandang ilalim. So normally, kapag sobrang mainit ang ating tubig, ang oxygen level ay mababa. So, ganun din kapag mainit ang tubig, tapos biglang umulan. So, biglang umulan. So, dahil malamig yung tubig ulan, or mabigat yung ating tubig ulan, ay pupunta siya sa pinakailalim na parte ng pond at itutulak niya yung mainit na tubig pataas. So, let's say, ayan, tutulak niya pataas. So, kaya mangyayari yung mga isda na nasa ilalim na parte ng tubig kung saan malamig yung water temperature ay matutulak din pataas kung saan yung surface ng tubig na mainit. So, kunyari, ito yung ating isda, mapupunta siya ngayon sa ibabaw, sa bandang taas. Di ba nga kung sana mainit ang tubig, doon ay mababa ang oxygen level. So kapag doon napunta ngayon yung mga isda, at lalo na kung mahina-hina yung kanilang resistensya, ay talagang mamamatayan tayo. Or minsan, kaya maobserbahan natin yung mga isda ay parang hinihingal o kaya parang kinakapos sa hangin. Ibig sabihin, mababa na yung oxygen level sa kanilang pond. Or minsan naman, may makikita tayo na parang bigla na lang luwa yung mata ng isda na namatay. Ibig sabihin, kinulang din sila sa oxygen level. So, mamamatay yung mga isda dahil mababa yung dissolved oxygen sa ating pond water. Pero kung tayo ay naka-technology, ay hindi na natin magiging problema, lalo na't kung maganda ang pakain ninyo, ay mataas ang resistensya ng inyong alagang isda at hindi yan maapektuhan sa extreme water temperature. Bukod sa water temperature na isang factor kaya bumababa ang oxygen level sa tubig, isa rin pong dahilan ng pagbagsak ng dissolved oxygen ay yung pong mga nabubulok na bagay sa tubig o do sa ating pond or tank water. Ilan po sa mga nabubulok na bagay na nandun sa tubig kaya po bumabagsak ang dissolved oxygen dyan ay yung mga namatay na halaman na tulad ng ating mga lablab, lumot, o kung may nilagay pa kayong mga pinatubong halaman dyan, namamatay yan. So, mabubulok yan. Isa pa dyan, yung mga namatay ding isda o hipon na hindi nyo na napansin, napunta na sa ilalim yan. Bukod po dyan, yung ibang mayroong kasanayan na naglalagay ng mga dumi ng hayop, of course, nabubulok din po yan. At mismo yung dumi ng ating alagang isda at hipon, bagamat yan pakunti-kunti lang, kasama po yan sa nabubulok doon sa ilalim ng tubig. At higit sa lahat, yung mga labis-labis pong pagkain, yung mga feeds at iba pang form ng pagkain na ibinibigay natin, sobra-sobra napupunta sa ilalim yan. Lahat po ng yan, nabubulok yan. Pag nabulok po yan, maaaring mag-create po yan ng mga toxic gas, katulad ng mga hydrogen sulfide, yung paglapit mo sa tank o pond water ay parang amoy bulok na itlog, no? Or yung mataas na ammonia. So, yan po ay nagdudulot ng baho sa ating pond at bumabagsak ang dissolved oxygen. Pero paano nangyayari na yung mga nabubulok na bagay ay nagpapabagsak ng dissolved oxygen sa ating tubig? Ganito po ang nangyayaring sitwasyon sa tubig kaya nababawasan ng dissolved oxygen na dulot ng mga nabubulok na bagay. Let us assume ito po yung ating tank, kedram yan, concrete pond, o yan man ay mga tarpaulin tank, So, halimbawa lang po, ay meron kang excess na mga pinapakain. Hagis ka lang ng hagis ang feeds at iba pang klase ng pakain. So, yan, napupunta sa ilalim. Tapos, meron ding mga namamatay na isda, So, yan, napunta na sa ilalim, o kaya yung hipon, yan, nandyan din yan. Tapos, meron kang mga lablab na nakatubo na pwedeng mamatay din dahil sa katagalan, nabunot, so namatay na yan, nabubulok din yan. Yung mga dumi ng hayop na talagang nakakapulyot yan. Okay? So, lahat yan, mga organic matter na napupunta lahat sa ilalim. So, para mga sediments na po yan.
automatic po na kapag merong bubulukin o i-decompose, kahit naman yung mga basura po natin, yan ay mangunguha ng oxygen para maging mabilis yung kanyang pagpapabulok. So, itong mga oxygen dito, dissolved oxygen, DO, lagay na natin DO, dyan sa tubig na siyang inihihinga o siyang nagiging daan para makahinga ang ating mga isda, yan po ay kukunin nitong mga nabubulok. Ibig sabihin, para ma-decompose itong nasa ilalim, ay aagawin niya yung ilang mga dissolved oxygen para matuloy-tuloy ang kanyang decomposition. Pag nakuha na po itong dissolved oxygen nito, ano mangyari sa ating isda? Di syempre, yung ating isda ay sisinghap-singhap na yan. Merong pupunta sa ibabaw para kumuha ng hangin, yung atmospheric air. Okay? So, minsan nakanganga sila nasa ibabaw para kumuha ng hangin. Ibig lang sabihin, pag nakakita kayo ng ganong isda, ay nagkukulang na ng oxygen o dissolved oxygen dito sa tubig. So, itong mga nabubulok na ito, yan ay nagiging daan para bumagsak ang dissolved oxygen at ang isda nyo kulangin sa oxygen, pwedeng mamatay yan o bumagal ang kanyang paglaki. So, iwasan po natin, mga kaibigan, yung mga ganyang sitwasyon na maaring magpabulok doon sa ilalim ng ating tank. Bukod po sa water temperature at saka sa mga organic matter na nakapagpapababa ng dissolved oxygen, isa pa po yung overstocking. Dahil kapag sobra-sobra po yung ating mga inilalagay sa ating pan, sa ating tank, so nagkukulang po talaga sila ng oxygen sa tubig. Kaya meron pong madalas na nababansot, hindi lumalaki at minsan po nauuwi sa pagkamatay yung ating mga alaga. Dahil nga po is nagkukulang sa oxygen. Dahil sobra-sobra yung ating nilalagay na fingerlings. Kasi yung iba naman, ang ginagawa kung bakit nila dinadamihan yung paglalagay is nag-aalat kaagad sila para doon sa mga mamamatay. Yan po ay hindi dapat natin gawin. Dahil yan po, sa ginagawa natin na nag-aalat tayo ng marami doon sa ating pan, is mas lalo pong nagdi-deprive sa oxygen yung ating mga alaga. Dahil kaya nga po may sukat yung ating pan. Dahil yun lang po yung allotment na pwede nating ibigay sa kanila. Katulad po dyan sa video na nakikita nyo po, ang stocking density lang po niyan is 800 pieces. Pero ang nilagay po nung may-ari is 1,000. Ngayon po, 3 months na yung kanilang alagang tilapia, pero ang nakuha po nila ay halos gaganito lang kalaki. So, ang ginawa po nila pagka-harvest, dahil maliit lang, is dinaing na lang nila yung tilapia. Kasi nga, yung panahon ng pag-aalaga, almost 3 months, pero maliliit. So, ibig sabihin, hindi po lumalaki yung kanilang alaga dahil overstocking po yung kanilang ginawa. Yung credit natin sa video ay si Master Lay. At kinukwento nga dyan na 2 to 3 fingers lang inabot yung tilapia dahil overstocking, kumbaga napigil ang paglaki dahil masikip. Yes. So yan po. So dapat iwasan natin yung paglalagay ng marami or magsobra tayo ng lagay doon sa ating pan o kaya sa tank. Para maiwasan po natin yung pagkabansot at pagkamatay po ng ating mga alaga para hindi po sila magkulang ng oxygen sa tubig. Yan po ang mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang dissolved oxygen kaya hindi lumalaki yung ating mga alagang isda at hipon. Kung may sapat na supply ng dissolved oxygen, kailangan din nating sila bigyan ng masustansyang pagkain. Dahil dyan sa pagkain, dyan sila kukuha ng kanilang ikalalaki. Sa pagbibigay ng pagkain sa hipon at isda, kailangan bigyan natin sila ng mataas na protina. At iyan ay makukuha natin sa pagbibigay ng commercial feeds. At bukod sa commercial feeds, pwede rin po tayong magbigay ng mga supplemental food katulad ng darak, mga trash fish, mga ritasong karne, at kung ano pa. Sa pagbibigay natin ng pagkain, siguraduhin natin na makukuha lahat ng sustansya doon sa pagkain na ibibigay natin, para mas madali silang lumaki. Pero sa amin po, ang ginagawa namin para makasigurado kami na lahat ng sustansya na makukuha doon sa pagkain na ibibigay namin, naglalagay po kami ng technology at NBM. Para na rin na mas tumaas ang kanilang resistensya. Sa commercial feeds naman po, kung ayan na po ang ipapakain nyo, naglalagay lang po tayo ng 2.5 grams o kalahating kutsarita kada kilong pagkain.
At kung darak naman po ang ipapakain natin, maghalo lang po tayo ng atubi sa tubig at spray po natin doon at saka po natin ipakain. At kung trash fish, yung mga piraritasong karne, ang ginagawa po namin dyan, nagtutuna po kami ng technology sa oil at hinahalo po natin para mas lalong kumapit po yung technology doon sa trash fish o pirapirasong karne. At yung iba naman po, ang ginagawa nila, direkta po nilang nilalagay yung technology sa mga trash fish at agad po nilang pinapakain kasi naman po pag nagpakain po tayo sa ating mga alagang isda o hipon, agad po naman nila yung kinakain. So, hindi masasayang yung nilagay po natin technology. At pwede rin po tayo magpakain ng mga bituka, ng mga manok. Pwede po nating pakain yan. Pero mas maganda po sana kung yan po ay ating huhugasang mabuti at pakukuluan. Bago po natin ipakain, syempre yung mga dugo po na pag hindi po naubos siya, nakakapollute din po yan sa ating pan water. Kumbaga, patiktikin po muna natin yung mga rita-ritasong karne, mga bituka o yung mga trash fish bago po natin ipakain sa ating mga alagang isda at hipon. O yan, nakikita natin yung kohol. Pwede rin ba yan? Yes, pwede po nating ipakain yan. Ang gawin po natin, kuhanin muna natin yung meat, wag na po nating isama yung shell. Sa video naman na nakikita po ninyo, yan po ay mga basura na sa katayan ng manok. So kasama yung balahibo. Balahibo. Yes. So yung ginigiling nila at iba pang mga basura, tsaka pinapakain naman doon sa isda, particularly yung hito. Bukod po dyan, nakakatulong din po yung mga lablab, yung mga natural na pakain sa ating mga alagang isda at hipon. Pwede po natin yan ipakain, katulad ng mga lablab, zooplankton, saka phytoplankton. Ayan po, pwede po natin ipakain yan. Pero yan ba dapat na yan lamang? Katulad ng partner, nakasanayan nila, ay hindi po kami papakain ng feeds, pinapakain lang po namin yung mga lumot, lablab. Oo. Pwede ba yun? Yes, pwede naman niya. Ang problema lang natin, matagal yung pag-aalaga natin. So, bukod sa matagal, hindi pa masyado nalaki yung ating mga alagang isda o hipon. Yun ang target natin mabilis na pagpapalaki para maaga maging pera. Yes. Kung nagpapakain po tayo doon sa mga nabanggit ko, lagyan pa rin po natin sila ng commercial feeds. Magbigay po tayo ng budget para doon, para sa mabilis na kanilang paglaki. Siguro sasabihin nyo naman, paano naman kaya mag-alaga? Aba, simpleng-simple lang po ang pag-aalaga. Bibigyan namin kayo ng simpleng sistema rin po sa pagsiset-up ng ating pond or tank. Pwede po tayong magsimula sa paggamit ng ating mga lalagyan, ng ating isda o hipon sa pamamagitan ng mga drum, lalo na yung mga IBC tank, yung putiho na ang kayang ilaman yan ay 1 cubic meter. At pwede rin tayong gumamit ng mga tarpaulin tank na nabibili naman po yan sa Divisoria, tapos lalagyan nyo lang ng frame o yung para hindi po matumba yung ating mga tarpaulin. Yung mga tarpaulin yan din po yung canvas or tolda. Kung tawagin ngayon sa Facebook yan ay trapal pond. No? So, pwede po yan. Ang pwede nyo gawing bracket nyan ay bakal, kung meron kayo dyan na mabibili sa ating mga junk shop, or kahoy. Okay? Basta sapat lang po para makulong yung tubig, makontain. Pwede rin po ng concrete pond. Kung meron po kayong budget na magagamit, ay magpagawa kayo ng concrete pond, parang kulungan ng baboy, pero wala hong butas. Siyempre, palibot po niya na sementado. Okay po. So, itong ating gagamiting lalagyan ay definitely paglaanan nyo na po yan ng parang outlet, kumbaga sa washing machine, meron siyang labasan ng tubig para kung sakaling gusto nyo magpatuyo ng tubig o mag-drain, meron po kayong sistema na magagawa dahil meron tayong faucet sa bandang ilalim o outlet. At pwede rin kayo maglagay ng inlet o pasukan ng tubig. Pero kung yan naman po may hose kayo at pwede naman yung igapang at itapat na doon sa ating pond, makakapagpuno po kayo ng tubig dyan. So, yung gagamitin yung lalagyan, dyan nakabase kung gaano ang dami ng pwede nyong ilagay na mamaya ay bibigay po namin sa inyo. Samantala, tignan natin kung paano ba yung simpleng setup ng ating gagamiting tank or pond. Una sa lahat po, i-consider natin yung kailangan meron siyang magiging sapat na dissolved oxygen. So, kailangan po ang ating isi-set up, kay drum yan, kaya yan po ay concrete pond, or yung ating mga tarpaulin pond. Kailangan po may aerator tayo at syempre yung ating filtration, dapat meron pong sistema yan. So let us say, ito po ang ating napiling
paglalagyan ng ating isda o ng ating hipon. Okay? So, yan po yan. Kaya drum yan, concrete tank, or tarpaulin. So, nandyan po ang tubig. May isda tayo dyan or hipon. Okay? Alright. So, ito po, kailangan lagyan natin ng aerator para mas matiyak natin na relax lang tayo, may hangin na makatutulong sa kanilang paghinga. So, ito pong water pump natin, pwedeng 1 horsepower o half horsepower, depende sa sukat po ng inyong magiging tank or pond. So, itong ating water pump ay meron po tayong ilalagay dyan na tubo, na ito yung labasan. Ito naman yung pasukan. Okay po. So, doon sa pasukan, kukonekta natin yan sa loob ng ating tank or pond. Ito po bali ang hihigop ng tubig. So, ilalagay natin sa pinakailalim yan. Tapos, kung lalagyan nyo po ito ng screen, yung pino lamang para nga ay hindi po siya makasipsip ng fry o yung ating mga semilya. Yan po ay nasa ilalim ng ating tank or pond. So, ito, ang sisipsip ng tubig, kasama na po yung mga sediments o dumi. Pag-akyat po ng tubig sa ating water pump, dadaan yan, ilalabas niya ay marumi pa rin, ano ho? Pero itong pump kasi nito, itong tutulong para mahigop yung tubig dito. So, pag inakyat na niya ang tubig, gagawa tayo ng 2 labasan yan. Isa ay tutuloy sa ating filter. Yung isa ay tutuloy pababa, babalik sa baba. Yung babalik sa baba ay hindi po na-filter yan kasi hindi dumaan sa filter, ano ho, sa ating filter. So ito, marumi pa rin yan. No? Pero sa katagalan naman, sa kaiikot yan, pagdaan ng filter natin ay lilinis na rin yan. So ito, tubo na to ay padadaanin natin sa ating filter. Pwede na pong DIY yan, do it yourself, na pwedeng ilaman natin dyan. Ang ilalagay ho natin dyan ay pwede hong sako, o kaya kombinasyon ng sako at saka ng ating foam o filter foam. Ito po ang ating filter, siyang sasala ng tubig na nanggaling dito sa ibaba, inakyat, dadaan dito sa filter. Ito pong filter natin, pag inilabas na niya yung tubig dito, malinis sa po yan. Meron kayong mga sistema dyan, pwedeng isang buhos lang yan, may tubong isa, no? At paglabas ng tubig dyan, makakikreate din yan ng dissolved oxygen. Bubuhos lang siya. Or, yung iba ho ang style, pwede nyo naman kopyahin niya, wala namang masama. Binuputasan po nila yan. Sapat para lumabas ang maraming tubig na nakikreate ng bubbles o magpapasok ng dissolved oxygen kasama ng atmospheric air na po dito sa tubig. So, gaganda ang dissolved oxygen dito sa ating tank water. So, ito ay dumaan dito. Yung isa naman ay dumaan dito sa isang tubo. Na yan po ay magkikreate din ng dissolved oxygen. Pagbagsak ng tubig dyan, create ng bubbles yan, may space, so magkakahangin. Yun nga lang po, dahil ito'y marumi pa, pag ikot niyang uli, akyat doon yung iba dadan uli dito. So, as you go along, ay malinis na ang tubig dito. But, importante ho, huwag niyong kalilimutan, maglalagay kayo rito ng control valve. Dito, control valve. Why? Kasi yung pressure ng tubig, dahil meron kayong water pump, no? Yung lakas ng tubig na yan, pag hindi nyo niregulate dito, hindi nyo pininahan, hindi nyo inayos ang pressure, masyadong malakas, pwede hong magtapon-tapon ng tubig dito, yung bulwak ng tubig, malakas. So, kung meron kayong control valve, aayusin nyo yung, titimplahin nyo yung lakas ng buga ng tubig. Ganon din dito. Para po, hindi masyadong mabigla yung filter foam natin, yung sako dyan. Kasi pag malakas ang tubig, pumasok dito, hindi nyo nilagyan ng control valve. Bubuhos lang po yan, pero hindi nagaanong yang mapipilter o malilinis. Baka nga mangyari, umapaw pa ho ang tubig dito sa loob. Dahil hindi na makaagwanta or hindi na makayanan nitong filter yung bilis ng pasok ng tubig.
So, importante, huwag niyong kalimutan, lagyan niyo ng pihitan dyan, control valve. Po. So, yan po ang sistema. So, kung ano man ang inyong gagamitin, drum man yan, na karaniwang drum, yung 200 liters, o yan yung IBC tank na 1 cubic meter, o ito ho yung concrete pond, ano man ang setup, kailangan po tayo may filter, at meron tayong aerator na magbibigay ng sapat na dissolved oxygen para lumaki ng mabilis ang isda at ang hipon. Pag may tanong po kayo, pwede po kayo mag-message sa amin ngayon. May dagdag po natin na ang isda natin tsaka yung hipon, dumudumi yan. Okay? So yung kanilang dumi ay bababayan dito sa baba. Magiging sediments yan. Nakasama po sa naiaakyat ng water pump para i-filter o linisin at malinis na ang tubig. At the same time, kung meron po tayong technology na ginagamit sa operation ng ating pond or tank, ang maganda dyan, yung dumi na ilalabas nila ay hindi na po nakakapollute ng tubig. No? So, wala kayong problema dyan. Dyan sa dumi na ilalabas dahil yan po ay wala ng bakterya at wala na rin pong mataas na ammonia kaya hindi mapopollute ang inyong tubig. Pag naihanda nyo na po yung pangangailangan sa ating setup na pond or tank, lalagyan nyo na po yan ng tubig. Yung tubig po na yan ay makakagamit naman kayo kahit po yung may chlorine. Dahil saglit lang naman lilipas naman yung chlorine yan o yung mga tubig sa poso o nawasa. So ito pong tubig na ito, lalagyan natin ng technology yan para makatiyak po tayo na wala na pong anumang makasasamang bagay o compounds na nariyan sa tubig na mapipinsala yung ating similya na bibilin. After mga 3 or 5 days, maobserbahan po natin na magbeberde na po yan. Ibig sabihin, nagtutubuan na po yung mga lablab. Kapag nagtutubuan na po yung mga lablab, yan po yung mga natural food, ay pwede na po tayong bumili ng fry. So, normally po, sa unang isang buwan, weekly po, ay nilalagyan natin ng technology yan tubig, para po yung mga fry na ilalagay natin, yan ay maninipis pa naman ng katawan yan, transparent po yan, translucent. So, tatagos yung technology dyan, magiging matibay sila at malakas. So, ang isa sa pwede nating alagaan na mabilis lang nating mapapalaki ay ang tilapia. So kung pag-uusapan natin kung ilan ba ang ilalagay nating similya ng tilapia sa ating pond or tank, ang stocking density para sa tilapia with technology is 30 pieces na tilapia per cubic meter. So ito na po ay hanggang harvest na po. So ano-ano ba yung mga lahi or breeds na pwede nating pagsimulang alagaan na makikita natin dito sa ating bansa? So meron tayong Nile tilapia or ito yung binabansagang plapla kasi ito yung pinakamalaki doon sa mga species ng tilapia. So meron din tayong Java tilapia, blue tilapia at saka red tilapia. So kung maghahanap tayo sa market ng mga alagaang similya, makikita natin may mga nagbebenta ng size 14, size 17, or size 22. So ito ay code system ng BIFAR. Kumbaga gumamit sila ng nationwide na coding system para sa size category ng isdang tilapia. Nagbase sila dito sa size ng net, kung bakit siya tinawag na size 14, 17, or 22 para makategorize yung size ng isda na ating bibilhin. So normally, makakapag-harvest na tayo within 3 to 4 months. So ang timbang, depende po yan sa ating pag-aalaga or sa ating pagpapakain kasi merong iba na tumitimbang na ng 200 grams or mahigit ng 2 months pa lang, or yung iba naman, depende kung kulang yung pakain mo, minsan 200 grams lang sila pagdating ng 3 to 4 months. So, hindi tayo makakapagbigay ng eksakto or ang accurate na timbang sa ating pag-harvest. So, depende po yan sa inyong sistema ng pagpapakain at pag-aalaga. Pero ang pinakamabili po ay yung mga 4 hanggang 5 piraso ang 1 kilo. So, para ma-monitor natin yung paglaki nila at kung sapat ba yung ating ipinapakain, ay dapat alam natin yung kanilang feeding ratio. So, para makuha natin yun, syempre magsasampling muna tayo doon sa ating mga alagaan. So, let's say, tayo mag-aalaga ng 30 pieces na tilapia. Halimbawa ay doon lang tayo sa IBC tank mag-aalaga. So, ipapakita po namin sa inyo ang isang sample computation para makita natin kung ano yung tamang feeding ratio para sa ating alagaang tilapia. So, manghuhuli po tayo ng 5 pirasong tilapia. So, gagamit po tayo ng fish net. So, let's say, yung isang tilapia natin tumitimbang ng 40 grams. Si tilapia 2 is 35 grams. Tilapia 3 is 37 grams.
tilapia 4, 38 grams. At si tilapia 5 ay 39 grams. So, ang total nilang 5 ay tumitimbang ng 189 grams. Yan na po yung kabuuang timbang ng ating 5 tilapia. So, i-divide po natin yan sa 5. So, 189 grams divided by 5 equals 37.8 grams. So, yan po ang kanilang average body weight. So, para makuha naman natin yung kanilang daily feed ration, usually, ang percent biomass na ginagamit natin ay 10 to 15% kung sila ay maliliit pa. Pero kung halimbawang sa case nito ay medyo lumalaki na sila, mas lumiliit na yung percentage ng kanilang feeding rate. So, sa ganitong weight, ang percent biomass na gagamitin natin ay 10%. So, itong 37.8 grams na kanilang average body weight ay ita-times natin sa 10%. So, 0.10. So, ang total nito is 3.78 grams. And then, itong 3.78 grams, ita-times natin dun sa kabuoang bilang ng ating aalagaang isda. So, sabi natin kanina is 30 pieces. So, itong 3.78 grams times 30 is equals 113.4 grams. So, ito na yung ating magiging daily feed ration. So, ito po yung kabuang ipapakain natin sa ating aalagaang isda, which is 30 pieces. Ito po ay per day at hahatiin natin sa kung ilang beses tayo magpapakain kada araw. So, yung sampling na usually ginagawa natin yan weekly dahil syempre habang tumatagal lumalaki sila, nababago din yung dami ng kailangan nilang kainin or yung dami ng dapat nating ipakain sa ating mga isda. Bukod po sa tilapia, baka naman kayo ay mahilig sa ating pambansang isda, ang bangus. Ayan pong bangus ay pwedeng alagaan sa maalat, pwede rin po sa tubig tabang. Yung iba nagtatanong pwede po ba sa freshwater? Pwede po. Bagamat yung mga breeder niyan, talaga dun sila nag-iitlog sa saltwater. At yung mga similya, dyan naman kinukuha ng mga nagbebenta ng fry para po naman alagaan natin sa freshwater. So, pwede po yan alagaan sa tubig tabang. Ang bibili nyo po similya, nandyan lang naman po sa mga Facebook yan. Kahit anong isda, pwede nyo hanapin po sa mga Facebook group para bumili kayo ng mga similya dahil hindi po kami nagtitinda ng similya. Ano po? Kami po gumagabay lang sa ating mga kababayan. Yung size naman po ng similya, kadalasan po, ang binibili po yan, ay yung haba po ng ating kuko, magmula din sa may pinakapuno hanggang dulo, yan po yung pinakasukat ng similya ng bangus na binibili. Huwag po kayong kuka ng sobrang liit, kasi baka yan matatawag pa lang na fry, ano? Dapat yung mga fingerlings na po, post-larvae na po siya, tapos na doon sa pagiging fry. Yan po similya, aalagaan po natin yan ng mga 3 to 4 months. Depende po yan sa management natin o pangangasiwa. Dapat lang, huwag niyong kalimutan, magandang pakain, magandang pag-aalaga sa kanila para mas mabilis lumaki. And of course, yung tibay sa resistensya nila para hindi sila mababansot. Very fast growing po sila. Yan po ay sa tulong na rin ng ating technology, kung naka-technology kayo. So, 4 months, napakaganda na po yan. Kung inabot kayo ng 6 months, yan po yung nangyayari kung puro lablab lang ang papakain nyo. Kung nag-aapura kayo at gusto nyo maging pera yan at commercial operation yan, wag na wag pong puro lablab lang. Kailangan po talaga dyan ng commercial feeds. So, pagsapit po ng 4 na buwan, pwede na po kayong magbenta ng ating inalagaan. Yan po usually ay tumitimbang ng 250, 200 nga lang na binebenta na kagad nila yan. 250 grams hanggang sa 500 grams isam. Naku, malaki na po yan. So, minsan nga nagtitimbang tayo sa palengke pag bumibili ay yung 2 bangus over na po yan sa 1 kilo. Ngayon, yung mga maliliit na bangus, alam niyo po ba yung mga junior bangus, may market din po yan.
Kaya pipili kayo kung anong market ninyo, ano bang customer ninyo. Kung yung gumagawa po ng mga bangus sardines, yan po mga junior bangus lang po ang sukat niyan. So saglit pa lang yan, minsan po 2 buwan pa lang, 3 buwan, ay binebenta na po yan. Napakaganda po talaga mag-alaga ng bangus kasi isa yan sa uri ng isda na hindi gaano naapektuhan ng kakulangan ng dissolved oxygen sa tubig kasi magalaw po yan. Yun nga lang ho, kung kayo halimbawa gagamit ang IBC tank, wag po ninyong sisiksikin dahil hindi gaano makakilos yan. So, stocking density, which is 30 to 50 pieces, na gaya ng sinabi namin sa inyo, with the technology. Pag hindi kayo naka-technology, maaari pong i-recommenda sa inyo ng ating mga concerned government agencies ay hanggang 10 lamang o 15. Pagdating sa sampling, katulad ng tinuro sa atin ni Miss Rachel, nagsasampling din po tayo sa bangus para matrace natin kung tama ang dami ng ating pakain. So, ito ay ginagawa natin usually every 2 weeks. So, yan lang po ang mga importanteng kaalaman pagdating sa bangus. Isa pa po sa pwede nating alagaan ay ang gusto rin ng tao. At ito po ay madali din pong alagaan dahil pwede po natin itong alagaan sa tubig tabang o sa maalat na tubig. So ito po yung ating tinatawag na Banamay. So kung kayo po ay bibili ng similya ng Banamay, so mas maganda po ang kunin po nila ay nasa PL50 na. Ito na yung mamalalaki na kung makikita nyo po, ito yung kasing laki ng ulo ng tingting. So malaki na po yan. So pwede po kayo magsimula dyan. At pwede po kayo din mag-alaga sa drum, sa tank, o kaya naman po ay sa pan. So ang pwede po kayong maglagay dyan ng 100 to 200 pieces per cubic meter kung kayo po ay naka-technology. Dito po sa Banamay, madali lang po itong maging pera. Kasi kapag tumimbang na po ng 10 grams itong ating Banamay, is pwede na po kayong mag-select at ibenta po itong ating Banamay. So, mabilis po dito kumita ng pera. Ito pong Banamay is pwede po natin itong alagaan ng mga 2 to 3 months. So, ito po ay tumitimbang na po ng 30 to 35 grams. So, pwede din naman po kayo na habang nag-aalaga kayo, kung gusto niyo yung maliliit, ay pwede po kayong yung tinatawag nating selective harvest. Kung ano po yung gusto niyo lang na laki ng hipon, is pwede na po kayong mag-harvest at ibenta. Sa pagpapakain naman po nitong Banamay, usually po 2 weeks po, yung ating fingerlings pa lang is lablab pa lang po naman yung pinapakain po natin dyan. Mga natural foods pa lang po ang kinakain yan. After po nung 2 weeks ng fingerlings, so pwede na po kayo maglagay o ng pakonti-konti ng feeds doon sa ating mga alaga. Po, pagdating po ng 30 days ng pag-aalaga natin, pwede na po kayong mag-sampling po diyan sa ating mga Banamay. So katulad po nung formulation na binigay ni Miss Rachel sa atin, so ganun lang din po ang pagsasampling po doon sa ating Banamay. Pero kung gusto niyo naman po na medyo magaan po yung inyong pag-monitor doon sa inyong pinapakain doon sa inyong Banamay, ang pwede niyo pong gawin para ma-monitor niyo po yung inyong pagpapakain doon sa inyong Banamay is maglagay po muna kayo ng konting pagkain doon sa kanilang feeding tray. Tapos obserbahan niyo po na mga 5 minuto kung yung po bang nilagay niyo na feeds is naubos po nung inyong mga hipon. At kung hindi naman po is pwede po kayong magbawas. Pero kung sa tingin niyo po na yung inyong nilagay is kulang pa doon sa inyong hipon, pwede pa rin po kayo magdagdag hanggang sa makuha nyo po yung total o yung dami ng pagkain na mauubos ng inyong mga alagang hipon. So itong Banamay po is madali lang po natin ito mapagkakitaan at madali lang din po itong maging pera sa atin. At maganda po ang presyo nitong hipon dahil ito po ay nagre-range ng 300 to 400. Lalo na po kung may mga okasyon katulad po ng mga holidays, so mas mataas po ang presyo nito. Kaya maganda po itong pagkakitaan. Actually, mga partner, itong binabanggit natin ng mga isda at saka yung hipon, kaya natin nasabing maganda ang presyo is because kahit lumalaki siya, hindi bumababa ang presyo. Kasi yung iba nating alaga, mentos sumalaki na, babarating ka na. So ito, mentos sumalaki, mas gumaganda ang presyo. Plus of course, yung sinabi mo nga 300 to 400, doon nga sa lugar namin 600 pesos pa. So hindi ka makabili kung wala kang pambili. So mag-alaga ka para meron kang supply ng masarap na Banamay. Yun. At bukod dyan sa Banamay, pwede din kayo mag-alaga ng hito. Dahil po ang hito, madali ding alagaan. Kumbaga, pwede nating, kasi carnivore siya, kahit anong pakain, pwede natin ipakain ito.
Karaniwan dito sa Pilipinas, ang inaalagaan po dito is African hito at saka yung Thailand catfish at yung mga native na hito. At kung may tatanong nyo naman kung saan tayo makakabili ng mga fingerlings nito, matatakpuan po yan dito sa Pande, sa Bustos, Bulacan at sa Nueva Ecija. At kung sa Mindanao, meron po dyan sa South Cotabato at sa parteng Jensan. In terms naman po sa stocking density, pwede tayo maglagay ng 50 to 100 pieces per cubic meter with technology po yan. At sa pagbibigay naman natin ng pagkain, so imo-monitor nyo lang kung talagang mauubos yung ibibigay natin. Pwede naman po natin gawin yung diniscuss kanina ni Miss Rachel, at kung backyard lang naman po tayo, so i-monitor lang po natin kung mauubos yung ibibigay natin pagkain sa kanila. At tandaan po natin, wag po tayong magbibigay ng sobra-sobra dahil nakakasama po yan sa quality ng ating tubig. At ang hito ay inaalagaan natin hanggang 4 to 5 months o yung iba nga hanggang 3 months, depende po sa pagkain na ibibigay natin at sa management. At ang standard size na pwede nating i-market is 250 to 500 grams. Yan po yung mga acceptable na mga size ng hito na pwede nating i-market. At isa pa, ang hito hindi nangangailangan ng malawak na pan. Ang gusto nga nila yung siksikan at hindi nangangailangan ng malalim na tubig. Mas gusto nga nila yung sa ilalim at yung mga medyo mud kung sa lupa natin to alagaan. At sa presyo naman ng hito, hindi din ito bumababa. Bagkus nga sa ngayon po ay mataas ang bilihan ng hito. So mamili na kayo kung ano po yung aalagaan natin. Bangos, hito, banamay o tilapia. At pandagdag nating tips sa inyong lahat. Total, yan naman ay ninegosyohin na natin. Ano po? Kung yan ay may bebenta natin ng buhay, kung bangus man, tilapia, hito o hipon, di ba, mas maganda ang presyo? Magagawa naman po natin yan, dahil nasubukan na po namin na ibibiyahin natin yan magmula sa ating pond o sa ating tank na ginamit hanggang doon sa point of destination na nanatili silang buhay. Ang gagawin nyo lang, kukuha po kayo ng tubig kung saan sila nanggaling na tank o pond. Yan po ang ilalagay nyo doon sa pinaka-truck nyo. So, doon siya ilalagay doon sa isang lalagyan na merong dating tubig niya, and then lagyan nyo po ng content technology, tapos ilagay yung isda o yung hipon, at habang biyahe po, yan po naman ay malakas o masigla. Kung sakali man, abutin yung biyahe nyo mga 12 oras, kunyari punta kayo ng Nueva Vizcaya o kaya sa Apari, malayo-malayo ho yan. Basta may dala kayong technology, halimbawa po ay every stop ng mga malalayo ng kilometrahe, tansyahin nyo po, pwede kayo maglagay ng technology sa tubig para manatilis pa rin silang buhay at malakas. So ayan po mga kaibigan, nakita ninyo na ang sikreto pala sa mabilis na pagpapalaki ng mga ating mga alagang isda at hipon ay dissolved oxygen o sapat na hangin na mahihinga nila, magandang feeds o masustansya, at technology. Of course, huwag niyong kalilimutan ang good management, yung mabuting at tamang pangangasiwa. Ngayon, meron po tayong mga babasahing tanong dito at kayo pong mga nanonood, salamat po sa inyo at maganda umaga. Pwede na po kayong mag-message din kung meron kayo nais na impart or itanong. Okay, puntahan natin ang tanong ng isa nating kababayan mula po sa isang Facebook group, si Joy Dangana ng Pasay. Pwede po ba lagyan ng lupa o buhangin ang ilalim ng drum? Ayan. Sagot natin, pwede po naman. Kasi ang tanong niya kung pwede. Pwede po naman kasi magsisilbing medium yan o media na pagdidikitan ng ating mga aquatic plants. Yung kanilang ugat ay didikit dyan. So, mas marami silang, kumbaga sa lupain, marami silang mapagtutubuan. So, makakatulong naman ang ating mga lablab, para po naman magbigay ng dagdag na oxygen sa ating mga alaga. Salamat po, Joy Danganan. Ayan, si Valerde Luis ng Quezon City. Pwede po ba part of the day is nasa shade ang concrete pond ko and part ay sunlight? Ang aalagaan ko po ay tilapia. Ayan, pwede daw ba yan? Pwede po naman. Kaya lang, tiyakin ninyo na hanggat mari sana minimum of 3 hours ay naka-expose sa sunlight kung outdoor. Ang inyong pinag-aalagaan, kay tarpaulin yan o trapalpan kung tawagin ngayon,
maski yan ay concrete pond o drum. Kung yan ay outdoor, pwede. Basta makakatagos ang sikat ng araw. Kasi pag hindi, alam nyo naman po, may photosynthesis na nangyari kapag may sikat ng araw at meron tayong lablab. Yung lablab, nagbibigay ng oxygen sa ating alaga. Pero kung walang sunlight, pwede huyang mamatay. So, mawawala ng natural food ang alaga ninyo. So, kakailanganin nyo po ng dagdag na aerator para po makahinga yung ating mga alaga. So, pwede po naman. Pero kung kayo indoor, nasa loob, walang sunlight, talagang may aerator po yan. Yes. Si Mini, Relos. Ayan, ganda ng apelyido niya. Paano po malalaman if there is no enough oxygen in my pond? So, yun nabanggit kanina, kung nakikinig si ma'am, nakikita mo yung mga isda na nalutang doon sa may surface nila. So, parang sisiyang-siyap na kumukuha ng hangin doon sa taas. Mga ganan. Tapos, makikita mo yung iba, di ba, medyo Patagilid. Patagilid. Oo. Yung makikita naman po yan, saka balisa yung mga isda natin. Ayan. Oo, may nakikita, sabi nga, nakanganga sa ibabaw Yun, ng... yes. Nakakala mo, nagugutom. Ikaw naman, naku, parang nagugutom yata. Mahagisa mo na pagkain. Wag kayo magpapakain habang sila ganyan ang nararanasan. Lalo na po yung early morning. Ayan, sumasagap pa sila ng atmosphere air. So, pag sa umaga-umaga, dahil magdamag, lalo na sa mga fish pond, wala ho kayong aerator sa gabi, so kulang sila sa oxygen. So, sa umaga, sasagap yan ng hangin sa umaga. Tapos, kapag lumangoy na, ibig sabihin na okay na sila, tsaka kayo magpakain. Si Samuel Henon, ng Cavite Hog Raiser Group, sabi niya, sakto po. Gusto ko matutunan yung saktong pag-aalaga. Sakto pa rin. Sakto pa rin. Saktong pag-aalaga ng tilapia at pagpapalit ng tubig. Ang daming nag-aalaga ng tilapia, Okay. Yung po sa pagpapalit ng tubig, dito sa amin, sa office, di ba, Miss Cheryl, nag-alaga tayo sa maliit aquarium. Yes po. At yan po ay, syempre, inoobserbahan natin yan sa katagalan. Dahil sa minsan, titignan natin yung pinaka-negative na nangyayari. Paano ba lilinisin yan? Paano ba magpapalit ang tubig? Kailan ba magpapalit? So, depende yan sa sitwasyon. Halimbawa, grabe kayo magpakain. Di mas maraming dumi sa ilalim. Kung timplado lang naman ang pakain, ginagawa nyo yung sampling-sampling, di konti lang ang maaring dumi niyan. At kung yan may dumi pa nila, yung pupo nila, hindi mo ganong problema kahit di mo alisin yan. So, ang mangyari po, sir, sa amin po, sa ilalim po ng ating mga sistemang mayroong technology, sa aktual na ginawa naming experiment muna, kami po ay medyo madalang magpalit ng tubig. Ayan. Pag talagang bahagi kasi na experiment yan, trial and error, talagang kailan namin minsan padumihan, para makita namin kung ano mangyari bago namin introduce sa tao. Pero kung sa natural talaga na sistemang may technology na at kayo ang gagawa, pwede nyong gawin yung dagdag bawas. Babawasan mo ng bahagya yung tubig sa aquarium, kung sa pond o tarpaulin tank. At sa baba, meron kayong outlet para sa washing machine. So, pag binawasan nyo dahan-dahan po yan, ay meron naman kayo nagdadagdag ng tubig sa kabilang side ng ating tank. So, ibig sabihin, pag nalinis na unti-unti yan, may pumapalit na bagong tubig. Parang sa pagwawalis lang natin ng mga paglilinis ng ating mga kulungan ng hayop, di ba? Habang hinohos mo yan, lumalabas yan, nagdadagdag ka naman ng tubig na malinis din para talagang totally malinis na. So, ganun lang po, unti-unti. Kung tatanungin natin, ibang mga nag-aquarium pa nga, ang gawa nila ay 1/4 muna ng tubig yung inaalis nila, tapos papalitan. Pero hindi nyo iaangat yung isda. Hindi angat. Malaking problema yun. Ito, drawing ko sa inyo yan. Pagkatapos natin dito sa iba pang tanong, at saka meron pa ho sa ating nagtumawag na kani-kanina lang, na meron pa raw bang ibang design. Meron kasi siyang sinabi kung pwede yung idea na yon. Papakita namin sa inyo sa blackboard mamaya-maya lang po. Okay. Si Carlene Madera ng General Trias, Cavite, ano ang pandagdag sa commercial feeds para sa hito ko?
na 2 months old. Balak ko mas konti ang commercial feeds. Pwede po ba yun? Pwede naman po yan. Yung nabanggit ko kanina na kung hito po yan, nakain na po ang hito ng trash fish, yung mga rita-ritasong karne, pwede po yan. Kasi carnivorous na po yung hito. Kumbaga sa lahat po ng aalagaan nating isda, isa to sa pinaka hindi maselan sa pagkain. Kasi kahit ano kinakainan. So, kung meron po di tayong makukuha ng mga bitu-bitukan ng manok, yung mga ulo, paa, pwede po natin ipakain yan sa ating mga hito. Yung mga ganun lang, mga 2 months pa lang, medyo maliliit pa yan, mas maganda po dyan yung mga trash fish ang ipakain natin. Tapos po, mas maganda lutuin o pakuluan. I-drain mo muna natin bago natin ipakain para less yung mga dugo-dugo, kung ano man yung mga bakterya na andyan, para hindi na sumama doon sa ating mga tubig, para maging maganda pa rin yung quality ng tubig natin. Ayan. Hermine ng Giginto, Bulacan. Bakit po nagkakagatan ang mga alaga kong isda? So, isa po sa dahilan kung bakit po nagkakagatan, unang-una ay syempre sa feeding. Yung pagkain nila ay sapat sa kanila, hindi po nagkukulang sa pagkain yung ating mga alaga para hindi magkakagatan. At pangalawa po, yung tinatawag natin na overstocking. Kasi po kapag marami yung inyong nilagay na isda, sobra doon sa space na allotted doon sa inyo, so posible po na magkagatan sila dahil po yung kung sa tao, overcrowding, sikip, hindi sila makagalaw ng maayos, so posible po dahil na-stress sila, so kinakagat po nila yung kanilang mga kasama. Yun po. Huwag kayo mag-overstocking. Kasi yung sinabi na nga natin na minsan nagdadagdag sila para daw sa mortality. Talaga kung mamamatay, baka mas marami pa. Oo, kasi nga, hindi makahinga yung inyong mga alaga wala silang sapat na space para paggalawan. So, na-stress yung inyong mga alaga, kaya yun, namamatay yung marami. Sakto lang, ayos lang yung sakto. Yes. Siguro po ay ibigay namin sa inyo, lalo na kung nanonood po yung ating kababayan na tumawag kanina lang. Ito po yung isa pang design na sinabi niya kung pwede ba. Sige, pakita natin So, magdo-drawing muna tayo sandali at i-share natin ito doon sa ating mga kababayan na nagnanais magsimula pa lang sa pag-aalaga. Kaya tarpaulin tank yan, drum man yan, lalo na kung IBC tank, malaki-laki ho yan, at saka concrete tank. Ayan, hindi nyo kailangang mag-asam, di ho ako makapag-alaga kasi wala ho akong fish pond. Magsimula tayo sa maliit, yung mga backyard lang. Okay po? Tuturo namin sa inyo yung isang principle, base na rin sa tanong ng ating kababayan, na pwede nyong gawin, bukod doon sa itinuro namin kanina na drawing, pwede yon. Ngayon naman, isa po itong sistema pa. Okay, let us say, ito po yung inyong tank. Ayan, paano natin. Pasensya na sa balubaloktot na drawing. Okay, so, ito ang tubig. Ayan ang isda. O kung yan ay hipon, ayan. Kunyari po yan ang hipon. Okay. Alright. So, ang tanong sa atin is, ubra daw ba yung pong babagsak na tubig na marumi, doon sa gilid niya ilagay? Kasi nung kanina, ang nakita ninyo ay nandito yung bumubuga na tubig na marumi. Pwede. Okay? So, pwede po yan. Pwede. So, dito yung ilalagay daw. Oo naman, pwede naman ho yan. So, lalagyan muna natin dito ng drawing dyan. Yan. So, magkakaroon ng turbulence dyan. Yung maruming tubig, bubulabugin niya yung dumirinis sa ilalim. Yan, yung mga na-sediment. So, papakita namin sa inyo yung kabuuan ng sistema kung paano tatakbo. Tapos, papaliwanag namin sa inyo. Ito ang water pump. Okay. So, kung yan ay mga concrete pan, pwede nyo ibutas dito, Kung yan naman ay mga drum, pwede rin butasin yan. Pero kung aquarium, hindi. Dapat dito sa loob, Ito ho yung hihigop ng tubig. Suction, sabi nga. Ayan. Lagyan natin ng screen yan. Okay. So, akit po yan. Hihigupin ng tubig na marumi na nandyan, yung mga sediments. Pagkatapos, pag nahigop na yan, lalabas yan. So, paglabas niyan, ito, gawin natin dito ang tubo. So, paglabas ng tubig na marumi,
tutuloy dito sa isang bugahan, lalabas. So, dito may elbow tayo. Elbow. Tapos lalabas dyan. Ibubuga dyan. So, yan, marumi yan. Ano ho? Okay. Okay. Yung itong tubo na to, lalagyan natin dito ng T-connector. Yan. T-connector ang tawag dyan. Yan. Para kumonekta sa ating filter. Yan. Yung filter na yan, sabi nga namin sa inyo kanina, pwedeng sako o kaya may filter foam. Yan. So, ang tubig, lalabas dyan, malinis na. Ayho. Lalabas na yan, malinis. Yun naman dito, marumi. Okay. So, paano mangyari yan? Paglabas ho kasi ng tubig dito, yung iba, tutuloy doon sa baba. Yung isa, papasok sa filter natin. Ito yung filtration natin. Pero lalagyan nyo dito ng, napaikli lang drawing ko rin pero mahaba yung tubo na yan, PVC pipe. Lagyan natin dito ng control valve. Dito sa elbow, pagdaan dyan sa elbow, lalagyan natin ng control valve. Gaya ng dati, ang principle natin is ganyan. Para hindi po masyadong malakas ang pressure ng tubig kasi pag hinigop ng water pump natin ang mga dumi dito kasama ang tubig, tataas yan, ilalabas niya yan. Ito ang outlet niyan. Ano ho? Paglabas niyan, mahahati ang daloy ng tubig. Isa, papasok sa filter, tapos ilalabas niya, bubuga dito, magkikreate naman niya ng bubbles. So, oxygen for your alaga. Yung iba naman tubig, ay dito naman, so kinontrol din natin ang pressure dyan, para hindi masyadong bulupok, malakas. Ano ho? So, paglabas niyan, ibubuga niya uli. So, itutulak niya lahat ng mga sediments ito o kung ano mang mga latak dyan na dumi para higupin na agad din sa may nag-aabang na ating suction. Okay po. So, dito, mayroong control valve para hindi naman masyadong maapura itong ating filter sa pag-filter. No? Talagang yan, kukontrolin mo yan. Otherwise, aapaw ang tubig dyan, tapos hindi na mapipilter yan. So, hindi maganda ang sistema. So, ayusin nyo ang daloy ng tubig, T-connector, elbow, mga control valve. Huwag nyo kalilimutan yan. As you go along, sabi nga, sa katagalan, sa Tagalog, ay lilinis na po yan. Bagamat dito may lumalabas pa rin marumi, yan naman yung ikot at dadaan ulit dito. Sa katagalan ng kaikot niyan, ang cycle po niyan, magbibigay na ng malinis na tubig do sa ating alaga at maganda ang kanyang dissolved oxygen. Remember, napakalaki ng papel ng dissolved oxygen para mabuhay yan at lumaki. Okay? Huwag niyong kalilimutan yan. Ngayon, yung sinabi ni Sir Samuel, ganon? Oo, yung sa pagpapalit. Okay. Pag halimbawa lang po, lalo na kung hipon ang alaga nyo. Kasi kung mga isdang tilapia, bangus, wala naman kayong mga shell na makukuha dyan, na pwedeng mag-molting. Eto, sama-sama na ho yan. Pwede hong fertilize na yung dumi niyan, dahil organic na po ang dumi niyan, dahil sa technology, kahit nandyan lang yan, magpe-fertilize doon sa ating mga lablab na nandyan, na pagkain naman, natural food ng isda. So, no problem sa isda. Etong hipon, nagpapalit kasi yan ng shell. So, sistema na lang po yan. Minsan, may suction din na ginagamit yung iba. Minsan naman po ay nagbubutas sila, lalo na kung concrete pan dyan, nagbubutas sila dito para sa ilalabas nila yan. So, magbubuhos ng tubig dito, dito, ayan. O, dito pala dapat nating butas, ayan. So, kunyari, yan po ay ating outlet. Okay. So, pag nag-outlet ho, yan outlet, ibubuga ang tubig, lalabas. So, masasama yung mga shell, ang tawag dito, yung kanyang balat. Balat, okay. Yan. So, pag lumabas na po yan, ay nagpapasok din ng tubig. At the same time. So, pag na-flush na yan, magpapasok na, sasaran mo na to. Diskarte na lang po. Sistema. Pag-isipan nyo mabuti kasi walang negosyante na hindi nag-iisip. Walang negosyante na walang diskarte. Kailangan po talaga, ikaw mismo ang titingin kung paano gagawin mong solusyon doon sa problema. O kung meron kang dapat mas mapadaling sistema, mas magagawa mo yon. So, yan po ay yung sinabi natin katungkol kay Samuel.
Minsan naman kasi concrete pa, napakadali lang ho nyo. Ano yan, ipa-flush out nyo lang, tapos palitan tubig agad. Wala namang problema doon. 1/4 lang ilalabas mo eh. Hindi mo naman isasaid. Okay? So, 1/4 lang po. Babawasan nyo itong parte na to. Tapos, nabawasan siya ng konti, pero hindi totally sisinghap yan. Magdadagdag ka agad ng tubig. So, konting ano lang po yun, diskarte. Doon po sa ating mga baguhan pa lang, alam nyo, maganda kung talagang yung parang na-inspire kayo ano na magsimula. Magsimula kayo kahit sa maliit lang. Meron nabibili mga tarpaulin sa Divisoria o sa inyong lugar kung probinsya kayo. Tapos pwede nyo hong pagdugtong-dugtongin yan. Yung mga tarpaulin lang na napupulot din, pwede mapagdugtong yan. Or bibili kayo ng talagang lona at ihuhulman nyo yan. Imo-mold nyo sa isang bracket o frame. So pwedeng kahoy, pwedeng bakal, no? Kung saan kayo makakamenos, yun ang gawin ninyo. Kung hindi naman, pang sariling pangkain, pwede yung tarpaulin tank at saka mga drum na IBC. Yes. Kasi napapag-usapan nga namin kanina, hindi mo na kailangan pumunta sa palengke. Sa tapat lang ng bahay nyo, ubos yang inalagaan mo. Oo, sa totoo lang lalo na kung hipon. Oo. Daming kumakain. Medyo mura lang din ang market. Ubos na kaagad yan. Murahan nyo lang Kasi kapwa nating kapitbahay ang unang-una yung customer dyan no? So, kung halimbawa IBC tank yan, so sa paliwanag namin kanina sa inyo, yung during the first half hour, ay lalagyan nyo ng tubig yan, lalagyan nyo ng technology, depende sa sukat ang paglalagay kasi ng technology. Pero kung ganong IBC tank, pwede ho kayong maglagay sa ang una ho ng mga 1/4 kilo ng technology. Para ayusin niya, kasi baka yung hindi natin alam no? Hindi ho namin alam, baka yung gagamitin yung drum may chemical. Yes. Ano? Baka, alam niyo yung minsan yung kulay, it matters. Kasi naranasan ko yan Kumuha ako ng malaking drum na pula, berde, at saka asul. Alam nyo, hindi umubra yung pula. Hindi umubra. Pero yung asul at berde, umubra doon sa isda. Tilapia. Nag-experiment din ako bago ako dumaan sa fish pond. So, sabi nga, yung technology natin, sa una, importante po yan. Lalagyan nyo yung tubig para kahit papano kung may chemical components doon sa tubig, dala nung inyong tangke, nung inyong drum, o lalagyan, mawala na po yan. At kung anumang mga bakterya dyan na pwedeng puminsala sa fry o semilya na bibili nyo, wala na rin po yan. So, technology muna. At kung yan nasa labas ng ating bahay, outdoor, magtutubuan din ng lablab. So, may pagkain na. Tsaka kayo bumili ng semilya. Pag ready na po yan, medyo berde-berde na. Ganun kasimple. Tapos habang nag-aalaga kayo, tawag kayo dito, sasagutin kayo ni Miss Ana. Opo, ito po yung contact ni Miss Ana. Ito po, 0917-502-1007. At ang ibang numbers ng opisina, 0939-917-2858, 0917-540-8887, at 0917-875-4262. Kung medyo mabilis po, naandyan po sa screen yung ating mga contact numbers. Ayun. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So welcome po lahat dito. Lalo na po yung may mga existing na inaalagaan ng mga isda na gusto ninyong ibenta, ay pwede po ninyong i-post dito sa Facebook group na ito para makatulong din po sa iba nating kababayan na naghahanap din ng mabibilhan ng kanilang pagsisimulang alagaan. So yung mga gusto rin pong mag-inquire, mag-post lang din po kayo ng inyong mga tanong dito at may mga members po din na handa pong sumagot sa inyo. Ayun, at sa mga iba pang mga episode dito sa Farmer's Talk, makikita nyo po yan sa aming YouTube channel na Team Atovi. I-visit nyo po yan. Lahat po ng mga episode namin itong mga Farmer's Talk ay naandun po, naka-upload po yan. At pwede rin po kayo mag-comment. At saka huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Ayan. Sabi po ni Sir Chito Cunyado, good morning po sa Team Atobi sa DCAS ko. Unang napakinggan ng Atobi 2014 pa. Thank you. May pahabol po, sorry, kay Ricardo Trabejo na taga Giginto.
ang sabi niya rito tungkol din sa pagpapalit ng tubig. Pero siya ay fish pond. Ayan. Alam niyo sa amin, sa technology namin, sa maniwala kahit sa hindi, pwede ho kayong mag-alaga, sir, na mag-harvest kayo, wag muna kayo magpalit ng tubig. Dagdagan nyo lang doon sa level na dapat, tapos lagyan nyo uli ng technology, tapos bili uli kayo, mag-alaga kayo. Hindi nyo na ho kailangan magpalabas ng tubig, minuto, ibig sabihin na, lagi-lagi. Kasi sayang yung technology na naglinisan ng tubig nyo. Yes. So, kung itatapon nyo yan, yung dadaanan makikinabang. Yes. So, wala hong problema, sir. Trabeho na kayo po ay magtuloy-tuloy ng pag-alaga na hindi na magpalit ng tubig sa inyong fish pond. Magdadagdag lang kayo pag bumaba ang level ng tubig. Yes. Safe na safe ang tubig ho. Kung wala na po kayong tanong, gaya po ng dati, taos-pusong pasasalamat ang hatid namin sa inyo mula po sa Team A2B na lagi kayong sumusuporta sa ating pong mga adhikain na tulungan ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga ganitong kaalaman. And hanggang sa susunod na Sabado po. And always remember, Team A2B will continue to educate, share, and inspire others! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay.